Kapag may pagbabago, anong una mong ginagawa? Labanan, tanggapin, o kontrolin? Sa Law 45 ng The 48 Laws of Power, may napaka-importanting lesson na dapat mong malaman. Law 45, preach the need for change but never reform too much at once. Ituro ang kahalagahan ng pagbabago pero wag biglain ang lahat. Quotable lesson, people want change but they fear too much change. Kahit gusto ng tao ng improvement, takot pa rin sila sa biglaang pagbabago. Mga paalala. Masyadong mabilis na pagbabago equal resistance o pagtutol. Kahit ang magandang intensyon, pwedeng magmukhang threat kung walang tamang approach. Huwag mo i-assume na ready agad ang lahat sa bagong sistema. Mga dapat gawin, ipresenta ang pagbabago bilang natural na parte ng nakasanayan. Halimbawa, ito yung next step lang ng ginagawa natin dati. Kunin ang tiwala muna ng mga tao bago i-introduce ang major shift. Mag-focus sa maliit na wins para mag-adjust sila gradually. Personal experience. Si Mario, isang manager sa isang local company. Nung gusto niya i-automate ang buong proseso ng kanilang warehouse, bigla siyang nakatanggap ng matinding resistance mula sa mga workers. Bakit? Kasi natakot sila na baka mawalan sila ng trabaho o hindi na sila marunong sa bagong sistema. So ang ginawa ni Mario, unti-unti niyang ipinakilala ang bagong sistema, isa-isang worker tinuruan. May training, may incentives. At eventually, lahat sila naging on board at mas naging productive pa. Reflection. Change is good, pero kung gusto mong magtagumpay sa leadership o kahit sa simpleng pakikipagkapwa, dapat marunong kang gumamit ng timing at sensitivity. Huwag kang parang bagyong sisira sa luma. Maging hangin ka na dadalhin sila sa bago, pero dahan-dahan. Memorable quote. People fear what they do not understand and rush to destroy what they fear. Robert Greene. Kung gusto mo pang matuto ng power moves na makakatulong sa buhay o negosyo mo, like, subscribe, at comment down below kung anong change ang gusto mong i-introduce pero nahihirapan ka. Baka makatulong kami sa strategy mo.